Ilang opportunities na ba ang lumampas sa inyo? Ilang opportunities na ba ang masasabi niyong, ay, sana yun ang ginawa ko noon? Mga kaibigan, there's no such thing as waiting for the perfect timing. There is no better time than right now. This is about you. Be the master of your own life. So angkinin mo muli ang inyong oras. Let your ambition be guided by faith. That, my dear friends, is what makes a life worth living. So always pause, always ask, always wonder, what's next? Hello everyone. Welcome back to What's Next with Jovid Moya. Dito natin ina-unpack ang mga ups and downs ng buhay natin para maalala nyo na sa biyahe ng buhay, hindi kayo nag-iisa. Pwede naman tayong sabay-sabay biumahe. Uy, nga pala, subscribe naman kayo. Follow nyo. Sabihin nyo na rin sa mga kamag-anak nyo na meron tayo sa YouTube, meron tayo sa Spotify, meron tayo sa TikTok, sa Facebook, tsaka sa Instagram. Dito natin na malalakap lahat ng impormasyon na masasabi natin, uy, relate ako dyan. Yan. Baka sakaling makatulong tayo sa inyong mga pinag-iisipan, sa inyong mga pinagdadaanan. Today, gusto kong pag-usapan natin something na medyo real, di ba? Pero nakikita natin, di lang natin binibigyan ng pansin masyado. Sometimes kasi may mga issue sa buhay natin na hindi natin tinatanggap na issue sa buhay natin. Alam nyo, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, napansin ko na napakagaling natin, mga Pilipino, na magsinungaling sa sarili natin. Niloloko natin ang sarili natin. Madalas nating naririnig. Ay, later ko na lang gagawin yan. Ay, tomorrow na lang. Ay, hindi pa ako ready. Saka ko na gagawin. Yung bang parang ang buhay natin ay unlimited ang opportunities. Para bang may replay button, redo button sa bawat desisyon. Mga kaibigan, hindi po unlimited ang mga opportunities. Sometimes, dumarating ang opportunities pero tayo mismo ang tumatanggi dahil either sa katamaran natin or sa insecurities natin. Reality check mga kaibigan, walang redo sa buhay, walang only opportunities, walang automatic, oy, may next chance pa bukas. Every time you say, later na lang. Every time you say, hindi pa ako handa. Every time you say, maybe next time. Yun ang mga moments ng fantastic opportunities na hindi natin maibabalik. Ang problema, inuuna natin yung mga bagay na talagang hindi naman talaga yun ang kailangan. Alam nyo yung mga opportunities na makakaganda sa buhay natin. Yung opportunities na makakapagpataas sa atin. These are opportunities that you have to seize pag dumating dyan. Yung tinatawag na carpe diem moment. Diba? Ask yourselves, ilan beses na ba kayo nag-back out sa isang job offer? Sa isang business opportunity? Dahil may doubts kayo? Dahil natatakot kayo? Or dahil nag-iintay kayo ng sa tingin ninyo perfect timing para gawin ang bagong job opportunity, bagong elevation ng career, bagong passion nyo. Take this for example. Siguro, naisipan mo ng, uy, magninegosyo na lang ako. Uy, tatayo ako ng side business. Pero iniisip mo, teka, baka malugi. Teka, baka walang customer. Teka, baka kulang ang kapital ko. Puro baka. Nangyari, sa kakapostpone mo, dumaan na naman ang another opportunity. So yung maybe meron kang konting puhunan, wala na. Nagastos mo na yung puhunan na yun. Nagamit mo na para sa isang bagay na wala na yung opportunity. Mag-iipon ka na naman all over again. 'Di ba? Para magkaroon ng pampuhunan sa negosyo. 'Di ba? Ganun ang nangyayari mga kaibigan eh. Ang totoo, habang intay ka ng intay, may ibang taong ganun din ang naisip. Sila ang kikilos
at sila ang lilipad pataas. Habang ikaw, sasabihin mo sa sarili mo, sayang, sana ginawa ko. Sayang, sana tinanggap ko na. Sayang, sana pinustro ko na. Ganon din naman sa trabaho kahit sabihin natin hindi negosyo. Minsan, may project kang gustong i-push, pero natatakot kang ibuka ang iyong isipan at sabihin sa mga boss mo, di ba? Sa mga colleagues mo. May maganda kang idea, pero lagi mong iniisip, baka hindi ako pakinggan. Ang dami nating gustong gawin, no? Mga tao tayo, may kanya-kanya tayong talent, mga kaibigan. Hindi po tayo wanting sa talent. Hindi lang tayo pare-pareho sa talent. Pero ang problema, kailangan gamitin natin yung talent natin. Yung talent natin, yan ang susi sa ating pag-unlad, sa ating pag-grow, sa ating pagiging better people. Diba? Huwag tayo mag-intay ng validation ng iba. Huwag tayo maghintay ng approval ng iba. When you feel in your heart that it's something you want to do, go for it. No guts, no glory nga, diba? So huwag mong pagbigyan ang iyong mga pangamba. That fear inside of you, that's going to anchor you down. Yun ang angkla. Hindi ka makakalayag. Diba? So you have to be brave. You have to believe in whatever talent it is that you may have. At higit sa lahat, sino pa ba naman ang maniniwala sa'yo kung hindi sarili mo? Diba? Kung ibang tao hindi naniniwala sa'yo, make sure na ikaw naniniwala ka sa sarili mo. Diba? Kasi sa personal growth natin mga kaibigan, may mga gusto tayong gawin. Imposibleng may taong ayaw mag-level up. Talagang sobrang tamad ka na. No? Sobrang insecure ka na. Sobrang ang liit ang tingin mo sa sarili mo pag ayaw mo mag-level up. Kaya yung mga saka na, kapag may time na ako, kapag handa na ako, kapag mature na ako, yan ang rason kung bakit mamamatay kang wala kang na-accomplish. Minsan may mga tao nagtatanong sa akin, Jovit, bakit ang dami mong ginagawa? Bakit ang dami, lagi ka nagpapalit ng career? Kasi mga kaibigan, ako ang tipo ng tao na hindi ko pinalalampas ang isang opportunity. I will always take a new opportunity to change my profession, to change my knowledge and learn something new. Diba? To change my way of life because it makes me grow in here. Diba? Personal achievements ko yon. Hindi ko kailangan na ipangalandakan sa mundo, but inside of me, hindi ko kailangan instayin yung approval ng mundo. Inside of me, I feel good kasi nagawa ko. Napakaiksi ng buhay, mga kaibigan. Huwag nating palipasan ng mga opportunities. At higit sa lahat, huwag nating palipasin yung ating desire sa ating mga talagang mga kinahihiligan sa buhay. Lahat tayo may mga gusto sa buhay, di ba? Lahat tayo may plano. So if you identify your want, if you identify your desires, if you identify your future, mawawala yun kapag nag-hesitate ka. Na-identify mo nga, nabura naman dahil hesitate ka ng hesitate. Di wala rin. So carpe diem, my dear friends. Alam niyo, ibig sabihin ng carpe diem, seize the day. Carpe diem day. Seize the day. When the opportunity is there, mga kaibigan, when the drive is there, go for it. Alam ko naman na nakaka-pressure pakinggan tong sinasabi ko. Kasi may yung part ng uncertainty, yung fear, mga self-doubt. Mga Pilipino mahilig i-down yung sarili. Natural yan sa mga Pilipino. Pero the thing is, life is always moving forward. With or without you. Either sumabay ka or mapag-iwanan ka. Kaya isipin nyo to. Ilang opportunities na ba? Magmuni-muni kayo, magtingin kayo, mag-review muna kayo ng life ninyo. Ilang opportunities na ba ang lumampas sa inyo? Ilang opportunities na ba ang masasabi nyong, ay, sana yun ang ginawa ko nun. Diba? Sa studies yan, sa trabaho, sa personal goals, diba? Kahit sa passion, may mga passions tayo, di ba? Iba may passion sa art, iba may passion sa charity, may kanya-kanya tayong passions. Pero it still waits for an opportunity. Di ba? Ilan niyang mga nagdaan, pag-isipan nyo. Bakit? Kasi at that time, sinabi mo, saka na lang. Sinabi mo, hindi ka pa handa. Sinabi mo, wala kang resources. Mga kaibigan,
There's no such thing as waiting for the perfect timing. There is no better time than right now. There is no better time than today. Diba? Hindi ko sinasabi naman na madali. Don't get me wrong. Alam ko naman na sometimes yung opportunity na yan, struggle din. Sometimes it requires a lot of work. Sometimes it requires a lot of effort. Pero tandaan nyo mga kaibigan, mas malaki ang puhunan nyo, yung pawis nyo, yung effort nyo, yung utak nyo, mas malaki rin ang returns, di ba? Wala namang certainty sa buhay. Alam mo, certainty sa buhay, mamamatay tayong lahat. Pero how will you know unless you try? Diba? If you prepare very well, if you put your heart into it, mas nababawasan yung uncertainty. Kapag pinag-isipan mabuti, pinagplanuhan, di ba? Nag-study ka, gumawa ka ng mga studies, kung magne-negosyo ka, di ba? Yun na yun eh. You're making those studies eh. Yun na mag-mitigate dun sa mga uncertainties. The more information you have, the better decision making you will have dun sa iyong endeavor na gagawin. So, handa ka bang sumabay na lagi sa buhay, sa flow? Mag-intay-intay? Diba? Routinary ang trabaho mo, trabaho, uwi. Or are you prepared to start a new opportunity for yourself? To seize the day and say, I'll be pursuing my dreams. I'm going to be successful tomorrow. I am going to be a better person tomorrow. I will be promoted tomorrow. I will work hard. Di ba? Kaya ngayon, gusto kong i-challenge kayo. Kahit konti lang, kahit maliliit na small goals. Mag-set kayo. Grab the opportunities. Do it now. It may not be perfect. There is no guarantee. But if you do it, you will learn lessons. Even in failure kasi mga kaibigan, may lessons dyan. To make you a better person. So do not be afraid to fail. At higit sa lahat, huwag kang humingi ng approval sa iba. Alam mo, mga Pilipino may crab mentality. Pag-isip mo, ano kaya ako magne-negosyo na lang ako? Ayaw nilang umangat ka. Lalo na yung mga iba, sabihin, ay nako, hindi. Baka mamaya walang kasiguro din yan. Yung pera mo, ipahiram mo na lang sa kay tita mo at ganyan. No? Di ba? Bibigyan kanya ng interest. Di ba? So, yun ang style ng mga normal na Pilipino, di ba? Siyempre, marami rin naman Pilipino na mga entrepreneurial ang pag-iisip. Nakita nyo, nagsasucceed sila. May mga tao na driven, di ba? Nagsasucceed sila. So, hindi mo kailangan ng perfect plan. Hindi mo kailangan ng courage. What you need is determination to say, I will start right now. Di ba? So, kailangan mo lang ng hanapin ang iyong purpose. And this requires yung tinatawag na introspect. Yung moments of quiet, yung moments of peace. Just breathe in, breathe out. Listen to yourself. Analyze your life. What is it that you truly desire? Diba? Kasi bawat second na maghihintay ka, lumilipas ang buhay. Mapapansin mo, 1 month na, 6 months na, Pasko na naman, birthday mo na naman. After that, ilang years na yung nagdaan, wala pa rin nangyayari sa buhay mo. Diba? Life just passes you by. You have to start now. Whatever it is that you desire, identify it. Identify your want. And by all means, go after your want. Not only will you become a better, more successful person, makakapag-contribute ka rin sa bansa. And if we all did this together, the Philippines will be a better country for everyone and for future generations. Sabi nga sa isang pelikula siyempre, pelikula tayo, missed opportunities will haunt you more than failures. At hindi lang ito tungkol sa career o sa work, tungkol din to sa personal growth. Sometimes we need to have those opportunities to effort tayo. Mag-aral ulit. May TESDA, may short courses, may mga seminar. Pwede ka mag-college ulit. Pwede kang kumuha ulit ng another postgrad. Di ba? Maraming pwedeng opportunities. Pero get new skills all the time. Upgrade, upgrade, upgrade.
Kung naglalaro ka ng game, di ba? Minsan nag-upgrade, di ba? Pati yung mga apps natin sa cellphone, nag-update. Kailangan tayo nag-update din. Nag-upgrade din tayo. Your passions, get training, skills, develop skills, learn na makakasuporta doon sa passion mo. Yung makakatulak doon sa mga dreams mo. Makakapaglagay ng pundasyon para sa mga ambisyon mo. Pero, tandaan nyo, ang kalaban nyo dyan, sarili nyo rin. Once na sinabi nyong saka na, once sinabi nyong hindi pa ako ready, nilabanan nyo ang sarili nyong pangarap. Nilabanan nyo ang sarili nyong dreams. Nilabanan mo ang sarili mong pag-unlad. Ano? Ready ka na ba? Oh, game na. Simulan mo na. Ay kung hindi ngayon, kailan pa? Mga kaibigan, hindi tayo binibigyan ng buhay ng infinite chances. Every moment counts. So, make your life count. Make your moments count for you. Life does not ask you if you're ready. Life does not wait for clarity. So you have to dictate to life how you will live it. Every later, every next time, nasasabihin natin, life is moving on without you. Kaya kung gusto mong bigyan kayo ng simpleng formula na ginagamit ko ngayon, napakasimple lang. Number 1, start small. Hindi naman kailangan laging engrande ang inyong mga project, ang inyong mga business, ang inyong mga pag-aaral, no? Pagle-level up nyo sa buhay, start small. Sabi ko nga kung hindi mo kaya mag-master's degree, develop some skills. Ang daming mga short seminars na pwede nyong tingnan. Ang daming mga free seminars. May mga TESDA pa. Small lang muna, saka na tayo mag-big time. Hindi mo kailangan namang gawin yan sabay-sabay Step by step. Start with a small purpose. Diba? I want to save 10,000 pesos in the bank. O, diba, small purpose yun? So, gawa mo ng paraan na every time nakakapag-save ka. May savings ka na, move on ka na sa next purpose. Ano yung next purpose? Mag-i-invest ako sa isang food cart. O, diba? So, second purpose na naman. So, unti-unti small purposes na magkakadugtong. And yung purpose A ang susuporta sa purpose B na susuporta sa purpose C, susuporta sa purpose D. O, di ba? Huwag yung one time, big time. Mga kaibigan, mas malaki ang loss natin dyan pag nag-fail. Yung small, pag nag-fail ka, madaling bumawi. Lessons learned, may apply mo sa pag-umpisa mo ulit. Yung one time, big time, yan ang masakit. Di ba? Pag nag-fail. Kaya, start small. That's number 1. Number 2, stop waiting for permission from others. Life does not wait for validation. Follow your conscience. Gawin mo dahil gusto mo. Even if there is uncertainty. Even if there is fear. And because of that, number 3, trust your instincts. Kadalasan you already have the skills. You already have the drive. You already have the talents. But it's hidden inside. Diba? Alam mo naman kung ano yung tama. Alam mo naman kung ano yung mali. Meron kang discernment. Pero ini-ignore natin to because of fear dun sa what if I fail. So next, sabi ko nga kanina, reflection. Reflect nyo muna sa gabi. Tanungin mo sarili mo, sino ako ngayon? Saan ako bukas? Did I do something today na makakapag-contribute para sa kinabukasan ko? Every small action that you do today that is an element na kinakailangan para sa magandang future, smile ka na because you are really on your way. Small steps, mga kaibigan, small steps. Ang importante, do not lose. 'Di ba? Yung paningin mo dun sa goal mo, yung end goal, yung finish line. Doon lagi tayo nakatingin. Kaya, sabi nga natin sa number 1, small steps lang. Kasi pag small steps, malapit lang, makikita mo kaagad yung finish line. Then, next karera na naman. O, di ba? There are many races in life. Maliliit na finish line lang.
Pero pag pinagsama-sama yon, ang laki ng impact noon para sa bigger picture. Kaya my dear friends, at the end of the day, life is not about waiting. Because life will not wait for you. Life is about acting now, about choosing, about moving. Kahit hindi perfect, kahit may fear, kasi yung perfect timing, that will never come. Remember this, my dear friends. Fortune favors the bold. So if you're not bold enough to try, fortune will shy away from you. You create your fortune by moving forward and finding your purpose and pursuing all the elements that is required for that purpose. Kaya ngayon, take a deep breath. Tingnan mo paligid mo. Think about one thing you've been postponing. Whether it be for your career, your passion, your growth. And take the first step today for that goal. Hindi mo kailangan tapusin kagad. One step at a time. Pero at least, umpisahan mo. Hindi ka nag-iisa sa struggle na to, mga kaibigan. Lahat tayo, may saka na lang moments. Marami niyan. Hindi lang ikaw. Pero ang point, kontrolado natin ang ating pag-iisip, ang ating pagkilos. May choice tayo every single day. Claim life. Claim success. Diba? Claim the power. It's either that or mapag-iwanan ka sa kaka next time na lang mo. Mga kaibigan, remember this. Ang buhay, hindi parang rehearsal yan. Hindi yan parang waiting for readiness. It doesn't wait for certainty. It happens right now, with or without your permission. So the best part? Do it because it can be doable. Diba? Pag sinunod mo yung small goals, walang suntok sa buwan dyan, mga kaibigan. Those become stepping stones. Each success is a stepping stone to your final goal. So, ano? Pili na. Anong gusto mo? Mag-aantay ka ba? O sisimulan mo na? Do something today that your future self will say, uy, thank God, inumpisahan ko to nung bata pa ako. Gawin mo na. Huwag mo na ipagpaliban. Any age, any estado natin sa buhay. We all have opportunities. We just have to seize the day. So, mga kaibigan, make it count. Make life count. Make it yours. Not the life of others want of you, but make it your life. Claim it. Mabuhay kayong lahat. Don't forget, tell your friends to subscribe and follow us sa YouTube, Spotify, TikTok, Facebook, Instagram. Always pause. Always ask. Always wonder. What's next? This is Crossroads Media.